Yes or no lang? Hindi po namin alam na pwede palang gawin yan, Your Honor. Nox! Hindi nyo alam. Hindi nyo alam. So, ibig sabihin, hindi nyo ginagawa itong pamimeke. Hindi daw. Hindi po, Your Honor. Okay, hindi nyo ginagawa. Mr. Chair. Eto. So, parang hinuli niya dito. Hindi nyo pala ginagawa ang pamimeke, ah. Oh. So, hindi kayo nagpeke nito. Oh, hindi nyo pala ginagawa. So, hindi kayo marunong. Sabi nito, hindi daw. Oh, sige. Man, dun po sa mga isiniwalat nyo, Mr. Chairman, dito sa Senado, ang dami pong kasinungalingan at pamimeke, no? Pakita lang natin yung history ng pamimeke ng public documents nitong dalawang ito, Mr. Chairman. Nameke din po sila ng driver's license para lamang makapaglaro sa casino, kahit alam nating lahat na krimen ito. Ngayon pa po ba sila matatakot, Mr. Chairman, kung ikalulusot po nila ito? So, ito po ba, hindi nyo rin po aaminin na kayong behind dito sa pamimeke ng lisensya na ito? Patay. Oh, yan, yung lisensya mo ngayon lumabas. Palakpakan. Tayo na ako? Wag na. Your Honor, wala po akong nahawakang ganyang klase ng ID Ako, po. huli ka dyan, Brad. Huli ka. Ganun din po ako, sir. Kasi katulad nga po nung sinagot ko na LTO, may sinampahan na po kami. Sinagot na po namin yan sa LTO, sir. Naku po. Sige po. Taong bayan na po ang huhusga kung may kakayahan kayo o wala. Miyembro kayo nitong BGC Boys na pinangalanan ni Senator Lacson na nagpatalo ng 950 million yung lisensya. Ito, may lisensya po. Yung LTO po, it's already in the LTO. Kayong dalawa, sinasabi nyo, hindi nyo alam na nagkalisensya kayo? Ako po hindi po, Your Honor. Picture mo yun ah. Oo nga po, nagul din po ako at meron ganyan lumalabas So sinong ID. nagpagawa ng lisensya mo, driver's license? Dahil fake, ayaw mong aminin. Hindi po. Yan ba yung legislative immunity na hiningi ninyo? Your Honor, hindi po talaga ako nagpagawa ng ganyang ID. O Hindi sino po nagpagawa? Paano nagkaroon ng lisensya sa pangalan mo na fake? Dahil ang LTO sumulat na sa amin. Opo. Sinasabi lang, fake yung lisensya ninyo. So sinong kumuha para sa'yo nang hindi mo alam? Hindi ko po talaga alam, Your Honor. Basta ang alam ko lang po, meron po akong sariling valid na lisensya ko po. Bahala ka sa buhay mo. Ha? But if with the indulgence of Senator Villanueva, Yes, Senator Bam. anong ginagamit mo sa casino? Yan. Anong ID ginagamit mo sa casino? Wala po akong gamit na ID sa casino. Naku, patay ka membership dyan. number po. Membership number lang. Naku, yari ka. Huli kita. Huli ka. Yung sinasabi po kasi na pag meron na ng membership number na sasabihin mo po doon, makakapaglaro na po. Hindi ganun yan. Inaabot mo yung ID mo o yung card mo. Alam ko yan. Sabi ko sa inyo, dati ako nagkakasino. Dati po, yung bata pa ako. Hindi, bata pa rin naman ako ngayon. Mas tumanda lang. Pero inaabot mo yung ID mo para mailag nila pagka... Kasi ewan ko kung para sa inyo, pero parang points yun eh. Lalo na kung napakalaki ng pustahan. Talagang sasabihin mo, hindi lang yung number. ID mo talagang iaabot mo. Kaya kalokohan to sinasabi niya. Huling-huli ko eh. Halatang halata eh. Lahat ng mga nagkakasino alam yan. Hindi number ang ibinibigay. ID talaga. Di ba? Kung hindi mo nga dala yung membership card mo, kahit yung ID mo na lang para yung pangalan mo. Tarantado tayong mga... Hindi, sabi ko naman sa inyo, hindi ko naman ito pinagkaila noon eh. Nung kabataan ko, nagkakasino po ako noon. Hindi naman big time. Mga 1 billion per day lang. Hindi. Walang ganun. Hindi naman ganun. Mga maliliit lang po na linalaro ko. Pero alam mo yun, para may points ka, kailangan mong ibigay yung membership card mo or ID mo. Walang number lang. Kalokohan. Pangalan mo? Nakapangalan po sa ano, yung Marvin D. Guzman. Oh, yun na nga. So may Marvin D. Guzman ka nga na alias. Nadulas siya dito eh. So meron talagang pangalan na Marvin. Ayun po yung nandun sa may membership number na ginagamit ko. Pero ID, membership ID, at saka license, wala po kung gano'n na Marvin D. Guzman. So may number ka lang, binigyan ka lang number, isang malaking katarantaduhan yan. Gago! Alam mo kung ako yan, binuking ko na yan dyan eh.
Hoy, sugarol ako dati. Hindi ganyan, number lang. Kalokohan yan. So ang Marvin De Guzman na alias, ginagamit mo pang casino. Kasi yan ang ginagamit mo para sa membership ID mo. Tama? Wala po ko membership ID, Your Honor. Yung membership number, Yes, nakapangalan membership kay number. Marvin De Guzman Sa pagkakaalam ko po. na ginagamit mo. Opo, Your So may Honor. alias ka na Marvin De Guzman. Parang ganun po. Pero tinatanggi mo na nagpagawa ka ng driver's license. Yes po, Your Honor. Okay, for the record, Mr. Chairman, meron siyang alias na Marvin De Guzman. Thank you, Yan, Mr. for Chairman. the record, nayari Your ka. Honor. Your Honor. Teka muna. Ipaki-zoom mo nga yan. Hmm. Ito, Okada na to eh. Mm. Sumulat sa amin. Hmm. Okada letter dated 5 September 2025 to the Blue Ribbon Committee. No? Bryce Erickson D. Hernandez registered for OM membership on October 17 under the name of Marvin Santos de Guzman and presented a driver's license under the said name of Marvin Santos de Guzman. Sinungaling din ng Okada? Oo. Hindi ko po talaga nahawakan yung ID niya, Your Honor, para i-present po sa kanila. Ikaw nga nag-present, Okada na nagsasabi eh. Yari ka. Sinong maniniwala sa'yo, Engineer Hernandez? Alam mo, you're being confronted with all these documents, all these proofs, ano? Tapos you keep denying and then you have the goal to ask for a legislative immunity. Magbibigay lang po ako ng example. Mabilis lang po. Naalala ko po, nabanggit niyo po na naglaro ako nung Bigla niyang September 1 naalala na sa naman. casino. Ayop yan. Hindi ako nagbanggit. Naglaro ka sa casino Naglaro po. October 17 to 18. Sabay-sabay kayo. Di ba sabay-sabay? Nagkamali ng petsa. Actually, yung dating chairman. 17 to 18 ka na sa Okada. Huwag mo i-invoke yan kasi I'm telling you, mali yung premise ng dating chairman. Mhm. But I'm telling you, I'm correcting it. Nandoon ka noong October 17 to 18. Tama o mali? Anong year po, Your Honor? 2022. May admission ka dyan eh, sa Opo. statement mo. Opo. So you're not denying. Hindi ko po dinedena yun. Nung napunta po ako ng Okada noon at nakapaglaro po. Nung ng 17 to 2022. 18. At hindi ko po October alam 17 yung to screen. Basta 2022 po yun, Anyway, Your Honor. You better compose yourself, ha? Kasi pabali-baligtad ang sinasabi mo. Walang maniniwala sa'yo pagkaganyan yung mga statement. Well, bali-balintong eh, no? Yes po, totoo naman po na nakapaglaro po ako niyang 2022 po. Hindi mo ginamit hindi mo pinresent yung driver's license mo Hindi po, Your Honor. under the name Marvin De Guzman. Hindi po, Your Honor. So sinungaling ang Okada. Oo, sinungaling. Siya lang ang nagsasabi ng totoo. Sino yung nag-apply nung membership sa Okada? Ang alam ko po, kung hindi po ako nagkakamali, isang taga-Soler po. Hindi nag-apply. ikaw yung nag-apply? Hindi po ako. So binigay na lang sa'yo yung membership number mo? Exactly po. Ganun po ang nangyari. Sino Your yung Honor. nag-apply para sa'yo? Baka pwede mong banggitin. Alam mo, Kaibigan po. napakakalokohan ito. Napaka-strict ng casino pagdating sa ganyan. Kasi alam mo kung bakit sila strict? Concerned sila sa sa money laundering. Kasi pag sila nahuli sa money laundering bilang anong tawag doon? Kakuntsaba. Connivance. Pagdating sa money laundering at merong nakaka-money laundering sa kanilang casino, mapapasara sila. Ang laking negosyong mawawala. So, napaka-strict nila dyan. Kukuha ka ng ID ng hindi ikaw, hindi mo muka. Ina, niloloko tayo nito. Gago! Hindi isang malaking katarantaduhan no ito. Pasensya na pero hindi ako papayag. Ano po? Alam mo, Bryce, you can still redeem yourself. I'm giving you one last Yes, sir. chance. I'm telling you, I told you this earlier. Remember? Na diin ka dito. Remember that? Yes po. Huwag kang lulusot sa amin. Ang dami namin dito na pwede mag-fact check sa'yo. Ha? Opo. Naalala ko na po ang pangalan nung nag-apply nung membership. Mike, ano pilitin niya? Archibald po.
Ang sinasabi mo, si Mike, a certain Mike Archibald, nag-apply para sa yung membership sa Okada. Yes po, Your Honor. Kasi ang Okada, yung record nila is my driver's license na kasama ng membership mo. Sino nagbigay ng pangalan na De Guzman? Hindi ko po alam. Baka si Mike po. Pero pagpasok mo doon, alam mong De Guzman yung gamit mo. Wala pa po akong, nung pumasok po ako doon, wala po kami membership eh. So si Mike po ang nag-ayos ng membership na yun. Hindi po kami. Okay, Mr. Chairman. Inyo kung pagtsatsagaan nyo pa ito, ha? Thank you, Mr. Chairman. Ako ho, madami ho sana ako itatanong pa pero I think it's very clear, crystal clear, Mr. Chairman. Siguro yung huli ko na lang po na sasabihin, Mr. Chairman, ay itong ini-strengthen niya na paulit-ulit po doon sa Kamara, Mr. Chairman, na nasa GAA po itong alleged flood control project. Tinanong po natin kanina yung district engineer kung mayroong flood control project si Senator Villanueva, wala. Ngayon, iniiba-iba niya in 3-4 times, Mr. Chairman. I can show you all the minutes of the hearing. Siguro kahit isa lang mag-show tayo itong tinanong ni Chairman Redon sa kanya kung banggitin niya itong sinasabi niyang proyekto. At ang sabi niya, Mr. Chairman, ito ay nasa listahan ng General Appropriations Act ng 2023. Kaya, Mr. Chairman, I will still submit, Mr. Chairman, this 2023 GAA. Pwede na rin natin isama yung 2022 at saka 2024 dahil baka nagkamali po sila. Wala po dito lahat ng binanggit. Kahit yung binabanggit ni JP na nasabi nasaan program. So isipin mo nagbanggit siya ng kesyo kinatkong daw nito ni Villanueva o parang pinipresenta o parang sinasabi niya na nilalabi niya. Ibig sabihin ng nilalabi po ay yung sinasabi niya kay DPWH, oy, may project ayanuhin mo ito para tapos. At sinabi naman nitong isa, na kesyo kumikickback si Villanueva. In the first place, there is no such project. Yan po ay napag-alaman ng Senado. Hindi lamang po si Villanueva, pati si Lacson sinabi niya. In fairness, walang project na ganyan. Ano yung sinasabi mong humihingi ng project o humihingi ng kickback sa project? Di ba? Paano ka hihingi ng kickback kung wala naman yung project na yun? Hayop yan, ano? Ang lupit mo talaga. Bryce. O, tuloy. Wala po. Yung lahat ng binanggit niyo po doon sa Kamara, wala po lahat. So, Mr. Chairman, babanggitin ko lang that a good name is always to be chosen than great riches. Naku, ganda nun. At masakit man isipin na dinrag ang malinis na pangalan ng representasyon na ito, lalo na being a member of the Jesus is Lord Church. Gusto ko pong sabihin, there's always time for everything at salamat sa aking mga kasamahan at this committee for clearing this out. At gaya ng sabi niyo, Mr. Chairman, huwag na nating pagtsagaan ang mga sinungaling. Thank you, Mr. Chairman. Dapat siguro palitan niya yung pangalan niya, Blyce na lang, Blyce. Yeah. Ay, grabe yun. Boom, kunana. Slow cap. Blyce Hernandez. Alam nyo kung bakit? Hindi, alam mo, kasi ito nga yung medyo okay na sana yung ginagawa ng Senate. Okay? Kaya lang, tumitigil. Para bagang tumitigil lamang doon sa mga engineer, sa DPWH, yung tunay na pagsisiwalat na kung sino ba talaga ang korap. Hindi pwedeng ganon, na tumigil lang doon. Hindi gagalaw yung mga hindot na yan nang walang backer, nang walang walang nag-aano sa kanila. Alam naman natin kung sino yun. Di ba? Sabi nga nila, malamang sa malamang, yung mga tumatakas o di kaya yung mga nagre-resign.
At yung nagdadrama at umiiyak. Di ba? Oh. Kaya nga ngayon, ladies and gentlemen, ito naawa ako sa tao na siya, itong best friend natin, naawa ako dito. Naawa ako dito sa best friend natin, ito, si Saldico, kasi siya ngayon ang pinag-iinitan. Oo, siya na pinag-iinitan. Kalaban niya na nga yung mga taong bayan, kalaban niya na nga yung netizen, di ba? Tapos kalaban niya na rin yung mga kapwa niya congressman na dati niya mga kalyado. Pati si Sandro. Nako, kawawa naman ito. Alam mo, kaawa na ako sa best friend ko, ha? Pasok. Ng ilang kapwa niya kongresista, si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, para sagutin ang mga aligasyong binabato sa kanya kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kung patuloy raw ang kanyang pag-absent, posible raw ireklamo si Ko sa Ethics Committee. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Nagbago na ang liderato sa Kamara at mabigat agad ang binitawang salita kahapon ng bagong House Speaker na si Faustino Boji D. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. No rank, no ally, no office will be spared from accountability. Kasabay nito, lumalalim ang investigasyon ng House Infrastructure Committee. Target ngayon si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Inuugnay. Naawa ako dito sa best friend natin. Dati, ganun kayo ng mga congressman. Ngayon, ikaw na, nilaglag. Totoo. Dikit mo yung mga yan, di ba? Don't tell me. Happy sila sa'yo pagkakasama ka. Pero ngayon, ikaw na nilaglag, kawawa ka naman. Laglag mo na rin yung bossing mo. Kumpanyang nakakuha ng flood control contracts at kinikwestiyon sa mga isiningit na pondo sa 2025 budget. Pero mula nang pumutok ang kontrobersya, hindi na nakita si Ko sa publiko. Ang huling balita, nasa Amerika raw, nagpapagamot. Pinauuwi na nga siya ng ilang mambabatas, kabilang na si House Majority Leader Sandro Marcos. He should come home and face the allegations against him. They are too severe. And Oy, puyat ka na, oy. Tigil mo na yan. Gago! Kung ano man yung ginagawa mo, itigil mo na. Gago! Puyat ka na, Toy. Anong ibig niyo sabihin, Banat Bay? May ginagawa siyang ano? Oo, malay mo. Nagmamarathon sa Netflix yan. Gago! Kaya hindi nakakatulog sa gabi, kayo naman. Makahusga naman kayo, maka-judge naman kayo, mga judgmental kayo. Nanonood lang naman siya ng Netflix. Gago! Di ba? Kayo talaga, oo. it's dragging the house in the mud. Babala ni Congressman Sandro, pwedeng ireklamo si Ko sa Ethics Committee dahil sa patuloy na pag-absent. Ganyan din ang pananaw ni ML Party List Representative Leila De Lima. Alamin ho natin, talaga bang nasa US siya o wala na po siya sa US? Kasi meron po tayong informasyon na wala na daw po sa US. Naku po, patay ka. Let's give him a chance na... Alam, hindi kaya sa Switzerland? Gago! Ba't naman sa Switzerland, Banat Bay? Google nyo kung bakit. Bumalik. Kailangan sabihan na siya ng House leadership. Para malaman kung totoo bang nagpapa-medical treatment sa Amerika si Ko, dapat siyang hingan ng medical certificate ayon kay Navota City Representative Toby Chanco. Hanggat hindi siya pinauuwi, ang impression ng tao, ang isip ng tao ay pinoproteksyonan siya ng House of Representatives. Naku po, patay ka talaga. Dapat gumawa tayo ng more proactive action na pakita na talagang sinisikap. Laglag na laglag ka, pakawawa ka naman, ano? Yung best friend natin, kawawa naman, laglag na laglag. Damay lahat ng kongresista sa'yo, yan daw ang sinabi ni Tiangco. Diba? Laglag ka talaga. Gago! Magpakita ka na or else. Tuluyang masisira ang integridad ng Kamara. Kala mo naman meron. Gago! Speaker Janet Garin, bago pa man daw magbitiw si Congressman Martin Romualdez, pinulong na pala niya ang mga House at party leaders. Mungkahi ni Romualdez, itigil na lang ang mga pagdinig kaugnay ng flood control projects para hindi na maging magulo. Kasunod yan ng pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure. Sa pagkakaintindi namin, wala na.
or kung meron man, ito ay to formally endorse all the documents and the affidavits gathered to the ICI. Pero paglilinaw ni House Infrastructure Committee Co-Chair Ted, paano na yung nalalaman ni Magalong? Gago! Ewan ko sa'yo, alam mo, Mayor Magalong, idol kita eh. Di ba? I mean, bilib ako sa'yo, ina-admire kita bilang isang mayor. Kaya lang, yung drama mo na ang laban kasi nasa Congress, kaya kailangan doon tayo magsasalita. Wala na, tapos na. Gago! Ano, hindi mo nasasabihin yung nalalaman mo? Paano na? Pambira, oo. Baka naman sabihin niya, hindi, sa ICI ko na lang, o kay Pangulo ko na lang sasabihin. Jesus. Magalong hindi kay Pangulo, sa aming mga Pilipino mo sabihin ang nalalaman mo. Oh, ayan, wala na. Sus, Magalong naman, parang awa mo na. I mean, hinahangaan ka pa naman ng mga pinklawan. Hinahangaan ka pa naman ng mga iba dyan. Tapos, hanga ako sa'yo. Tapos wala na. Hindi mo na masabi ngayon kung sino yung nalalaman mo. Kasi nantay mo pa yung camera, alam mo naman di ka iimbitahan dyan. Riridon, wala pang direktiba na ihinto ang investigasyon. Ngayon, ang tanong, susundin ba ni Speaker Bogie D ang direktibang iniwan ni Romualdez o ipagpapatuloy niya ang mga pagdinig sa Kamara, masagasaan man mismo ang mga miyembro ng House of Representatives? Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Naku, ewan ko lang kalokohan na yan. Ewan ko kung tutuloy pa yung mga ganyang paandar nila. Hindi, kasi alam mo, again, konektado yan eh. Kaya nga itong Senado, itong Blue Ribbon, ito si Lacson medyo mahina eh. Yung pagsisinungaling ni Bryce, ay ibig lamang pong sabihin nun, pinagtatakpan ni Bryce ang Kamara. Kasi yung pagsisinungaling ni Bryce Hernandez, na tinuturo niya yung mga senador, yun lang ay ibig sabihin na talagang pinagtatakpan niya po itong Kamara ho. Di ba? Kaya niya tinuro yung mga senador. So, ibig sabihin, kung pinagtatakpan niya yung Kamara, yung Congress, o yung nireveal ni Diskaya, si Zaldico, tsaka si Romualdez, at tsaka iba pang mga congressman, sana yun ang busisiin natin, alamin talaga natin. Problema sa'yo, Lacson. Kung si Soto di umano ay tuta, ano ka? Ha? Muning ka ba? Di ba minsan ng pusa parang matapang? Pero pagka muning ka ba? Di ba? Hanapin mo talaga yung mastermind, hindi lang yung mga DPWH official na yan. Imposibleng sila lang yung kalokohan yan. Ladies and gentlemen, sana bantayan natin to. Huwag tayong tumigil. Hindi porket bumabas